at sasambahin natin ang aming Diyos. Taas namin ang Pinoy sa Panginoon at ibigin natin siya. Hallelujah. Mahiling ikaw, Diyos. Salamat sa hapon ng Diyos. Sa may makinig kami ang iwan sa iyo. Hallelujah. Hindi ko mabuhin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Diyos. Sa iyo na nag-message. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus.
Pastor nurse. Si Pastor May, gamit siya sa isang mamulat malakas na pwede siya dito sa kapitid. Pero napakalam ko, yung kanyang pastor ay nangulog sa ministeryo. So ngayon ay wala siya sa ministeryo. Pero salamat sa Diyos, si Camille at ang mga iba pa ng mga kasamahan. Nagpatuloy sila sa pagmimigod at pagsagot sa Diyos. Ayun nga, si Pastor Camille, nakabin sila sa Maryland. At umahabin sila sa isang malaking church. At dito, nakatapos siya, nag-aaral siya sa kanilang Bible school. Kaya, nakalawang ulit na bumabalik siya sa Philippines para mag-mission work. Kagabi, puntua ako kasi nag-graduate na siya sa Bible school at salutatorian pa siya. Iba kayo magkula. So, sabi ko, kami tulong ako bukas. Kahit dalawang wika, magsalita ka. Tuwanan ako, pumayag siya. Kaya, narito na kayo God bless you. Pagpalain ka naman. Marami po akong masasabi sa Pastor. Dahil nagpapulog ko siya sa aling time na in church namin pinutulo at hindi namin sa kanyang pupunta. Pero si Pastor, kahit nakikinig din sa mga namin, pero maraming malakang ba? Maraming nakikinig sa talagang minahal sa isang tuloy na Pastor. At kung sinabihan niya ako ng Pastor na tuloy, parang alam ko po yun na makita ng Pastor Eli. At hindi lang po siya dito sikat sa Amerika din. Meron po tayo din po sa Baltimore na dito rin po nagkataon. Dalawa po kami doon na dito galing sa dito tayo kailangan mag-iulog-uluntihan. Amen? Kahit na alam mo natin na taon-taon na rin po sila dahil ang ating pagkakalawa ay akala natin patay ng Diyos kada Biyernes Santo. Pero hindi po tayo magiging mahawang mukha dahil hindi po natin inaanhin ang patay natin Diyos. Amen? Isang beses lang po siya namatay at isang beses lang din po siya nabuhay at ang ginagawa po natin ay pag-aalala sa kanya sa mga ginawa natin sa atin. Lucas, gusto po natin natin mga Biblia sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 24. Tagalog po ako ngayon kasi minsan ay nangawa ako ang tamang Tagalog. Luke 23 verse 34. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Kayo na natin. Panginoon, pagpalain mo po ang salita ng iyong pangko. Alam po namin na hindi po ito babalik sa iyo nang hindi ang kalooban mo ang susunod ng pagpulya. So, parang may babalik sa iyo Panginoon na may kapaligiran ng mangyayari ng kalooban. Salamat po sa akin po sa Panginoon Jesus. Amen. Yung po sa verse na binasa natin, na po unang bilang ng ating Panginoon sa pinaparo sa krus. Alam po natin ang istorya na bago po siya maparo sa krus, ano niya po na yun ang mangyayari sa kanya. Sa Matthew chapter 17, makikita po natin na pinuusap niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya na ito ang mangyayari sa atin pagpaparo sa mga ng Jerusalem. Maglalakad sila ng mga dahon, i-welcome nila ako, at sasabihin na, Hosanna, Hosanna, to the King of Kings, and to the Lord of Lords. Pero pagkatapos nun, yung mga parehong tao, mga the same people na naglatag ng mga tao, is the same people na nagsabi
at sumigaw sa Panginoon sa harap ni Pilato na ipako si Kristo sa krus. Yun din yung mga parang tao na nag-welcome sa kanya sa Jerusalem. Alam ng Panginoon na pag pumasok siya ng Jerusalem, doon na magsisimula ang mission niya. Ano ba ang mission ng Panginoon? Ang mission ng Panginoon ay ibigay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo may maligtas. Amen po ba? Meron po bang ibang mission ng Diyos maliban doon? Wala na po. Alam niya na kaya siya nagpunta sa lupa ay upang tuparin ang pangako ng Ama na wala nang dahilan para maligtas ang tao maliban na ibigay ng kanyang hinala para sa atin. Nung nakita ng Diyos na wala ibang paraan para maligtas tayo, ano po ginawa niya? Nag-usap-usap sila, pwede natin sabihin na nag-meeting sila sa langit. At sinabi nila, okay, sino ipapadala natin? Anong pwede natin gawin paraan para maligtas ang tao? At pwede natin isipin na tinaas ni Lord ng kanyang kamay. At sinabi niya, okay, bibigay ko sa sarili ko, bibigyan ako ng mapako sa krus para maligtas ang buong sanlibutan. Pero ang nakakamang minsan, marami tayong kababayan ng tao na kapwa Pilipino na ginagawa nila ang ginawa ng Panginoon. Pero may malaking pagkakataon, nagpapapako sila sa krus. Pero hindi nila kayang tumasan ang dugo na lumabas sa katawan ng Panginoon. Hindi makakapagaling ng sakit o ng karamdaman. Kaya po ba? Pwede duduhin sila dahil nakikita natin talagang lumalabas yung dugo sa dugo nila. Pero, yung dugo na yun, hindi sapat para maligtas ang isang tao at hindi sapat para magkaroon ng kagalingan ang mga may sakit. Hindi natin kaya ganyan ang ginawa ng Panginoon. Siya lang ang makakagawa. Paano na ginawa ng Panginoon sa kanyang misyon? Nung siya po ay nasa krus, sinabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin na po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakikita po natin na meron siyang relasyon sa ating Ama. Tinawag niya po ang Diyos, Ama ng Ama. Napatunayan na siya na at siya ay kanyang Ama. Meron silang personal na relasyon. At binanggit niya ang pinaka-importante sa lahat upang ang tao ay maligtas. Forgiveness. Kahit hindi tayo nalayan ng kapatawaran, kahit yung mga tao na namun sa ilalim ng krus ng Kalbaryo, hindi po sila nahinging patawad sa Panginoon, hindi sila sinasigaw na sila'y patawarin. Pero ang Diyos ang nag-over, si Jesucristo ang nagsabi na kahit na hindi kayo humihingi ng tawad, pinapatawad na tayo. Sinabi niya, forgive them. Pinatawad niya kahit hindi siya nahingin. Minsan pinatawad, nag-aantay tayo pag may nakagawa sa atin ng kasalanan, nag-aantay tayo lumamit sa atin. Hindi ako naglalapit sa akin na hindi siya naglalapit sa akin, hindi siya patatawarin, hindi siya lumalapit sa akin. Pero hindi ko ganoon ng example na binigay ng Diyos ang ginawa ng Panginoon. Nagpatawad siya at sinabi niya, patawarin mo sila pa dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isang napakabuting halimbawa ang nakita ng Panginoon na tayo yung magpatawad sa ating kapwa. Dahil pinatawad na tayo kahit hindi natin hinihingi. Amen po ba? Ang kasalanan po natin kahapon, ang kasalanan po natin ngayon, at ang kasalanan po natin ang magagawa bukas, ano pong ginawa ng Diyos? Pinatawad na po natin. Amen? Naniniwala po ba kayo pinatawad ng Diyos ang kasalanan na pwede niyong magawa bukas? Amen? Pinatawad po ng Panginoon lahat ang kasalanan natin na nakataan at ang kasalanan natin kanina. Minsan ay kinukuha kami natin ng basura natin, binibigyan natin ang kalagalan natin sa likod. At sinasabi ng Panginoon, alam ko, tinawag mo na yan eh. Bakit kinukuha mo na naman? Pinipilit natin halutatin yung mga basura, yung mga kasalanan na nagawa natin dati. At nakakaroon tayo ng kalungkot at hindi tayo nakakapagpatuloy sa Panginoon. Nalilimutan natin lahat
ganun kalayo, pinakikalimutan ng Panginoon ng kasalanan natin at hindi niya na binabalik-balik pa. Magpatawad po tayo dahil yung po ng mensahe ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Huwag na po natin talagaan ang ating mga pinanakito, ang ating mga nagkasala sa atin ng ating kalagahan. Dahil hindi po tayo makakapagpatuloy sa ating mga. Ang pangalawang wika po ng ating Diyos ay sa the same chapter, verse 43. Ang sinabi po niya, "Verily I say to thee, today shall thou be with me in paradise." Pagkatapos po na patawarin ng Panginoon ang kasalanan natin, kung natatandaan natin, meron siya dalawang kasama sa krus. At itong dalawang to, they are born to die. Talagang deserve sila ang para sa krus. Dahil meron sila kasalanan. At sinabi niya yung isa. Pero may pagkatawa yung dalawa. Napakalaking pagkatawa. Sinabi mo isa, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, ilalim mo na ito rin. At magandang pakinggan kasi nagbawa sa akin sa Diyos sa kanyang kapwa. Pero mali yung kanyang madalangin at balikan ng naghihiling dahil hindi lang naging niya sa tinitest niya ang anak ng Diyos. Hindi po yung maganda sa ating bilang Kristiyan. Pwede natin siya nagtest sa way na gusto natin mag-prove na talagang anak tayo ng Diyos at i-bless na tayo. Pero kung tinitest natin siya na parang may harong pagkalipos na sa kanyang magiging Diyos, palagi ito hindi sasagot ng Panginoon doon. Amen? Pagkakatandaan natin, hindi ko alam tama ako mali. Pero nung kaharap niya si Caiaphas, tinatanong siya ni Caiaphas, kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi siya sumasagot. Dahil alam niya, ang puso ni Caiaphas, hindi totoo. Gusto lang niya na marinig mismo sa tulig ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. At yun ang inaantay niya para ipapako siya sa krus. Amen? Pero may isang magnanakaw, yung isang masamang tao na kasama niya sa krus. Sinabi niya, wala ka bang respeto? Hindi ko na kung tama yung Tagalog. Pero nahihirapan ng mag-isip ko ng Tagalog ng Tagalog. Sinabi niya na parang, hindi ka ba nakakatawa? Wala ka bang respeto sa anak ng Diyos? Sinabi niya, hindi mo ba alam na wala sa kasalanan, ilusay siya. Pagkatapos niya nagbibigay kung kanyang kapwa sa kabilang side, sinabi niya, nagtumingin siya sa Panginoon Jesus, sinabi niya, Lord, remember me. Remember me when thou comest into thy kingdom. Pag nandun ka na sa kaya mo, alalahanan mo ako. Yan ang sinabi niya. Nagpakabura siya. Nanalangin siya. Tinanggal niya ang Panginoon. Naniwala siya sa anak ng Diyos. At ang sinabi ng Panginoon sa kanya, today, you will be with me in paradise. Hindi sinabi ng Panginoon na atin ko muna ang maging mabait ka at ililigtas kita. At hindi po sinabi ng Diyos na kapag marami ka nang nagawa, bukas ililigtas kita. At hindi po sinabi ng Panginoon na kung marami ka ng pag-union na natanggap at marami kang nagawang kabatihan sa church at active ka sa church, bukas ililigtas kita. Kundi sinabi ng Panginoon sa kanya na today you will be with me in paradise. Amen? Ang requirement niya mo para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay maniwala na tayo sa anak ng Diyos. Tanggapin po natin siya. Ilalagay natin sa bilang anak ng Diyos. Yung ating pananampalataya, maniwala po tayo sa Kanya. At ang walang ibang parang walang pwedeng gawin ng Diyos. Nasabi niya, kung pakakagaling pa niya, hindi maliligtas yung tao sa krus. Kung utusan niya na, okay, bumaba ka at kailangan mong mabautismuhan at maliligtas ka, hindi naman na naniwala ka. Na sinabi namin ng Bible, naniwala ka sa kay Jesus at sinabi ng Panginoon sa kanya, today, isasama kita sa natin ko, ililigtas kita. Magkakaroon ka ng buhay mo ng hanggan. Dahil ang requirement ka sa salvation na nasa atin at inibigay ng Diyos ay manipalataya para sa kanya. Amen? Amen po ba? Amen. Bless you, Pastor Amil, sa magandang message.
Yan, 19. Pagkasahin natin 26 at 27. Ninyo, kung nakikita na po kayo yan, activity na natin yung mga bago o yung ating plastic chairs para magkaroon tayo ng pagkawin ako ng gusto nyo. Kung gusto nyo magpilipensya, ay kaalala. Sige po. Diyan, 19:26. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa namatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At ulat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling anak. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat sapagkat muli pinupilitan namin yung itong muling pangungusap na binigkas ko doon sa krus, yung daw na nakakarahan. Mula sa mga salita ng ito, makatanggap na ba kami ng kalakasan kailangan? Makatanggap kami ng guidance mula sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo, ikaw, ako, kung tayo ay nandoon sa Jerusalem nung araw na yun na itinako si Jesus sa krus. Crucified siya. Nag-iisipan ko sa aking sarili. Siguro ako gagawin din natin. Saan kaya ako itindi? Nandun ako. Gano'n ko kalapit o gano'n ko kalayo doon sa krus na pinagpakulan at nakapago doon si Jesus. Nagpapantira ko, makambira tayo doon sa krus. At di ba may kanta tayo yung near the cross, magiging malapit ba yan tayo? O magiging malayo? Tandaan natin na ako ang mga soldiers ng Rome. On duty sila. At si Jesus ay ipinapalagay ng ordinarong kriminal. Pero ang nakabasa natin dito, dito sa verse 25 ng chapter 90, tatagpuan na nakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang mother, malapit sa krus. At ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Naroon sila. Maliliit na grupo sila. Puro babae sila. Except si John, yung pinakabatang alagad ng Panginoon. So, very real sila sa krus. Nakipagsama na lang sila na ipakilala at ipakita na sila'y halaga ni Jesus. At sila ay hindi inalintana yung pangalan na sila'y arrested. Lahat ng mga
Bakit siya naroon? Naroon siya dahil devoted siya kay Jesus. Naroon siya dahil devoted siya kay Jesus. At itong mga babae nito ay naroon kasi love nila si Jesus. Mahal nila si Jesus. Kaya nakakatawa sila. Tingnan, kahit sila iilan lamang doon. Si Mary ay tambulan sa kanilang lugar ng gossip, ng chismis. Kasi nakaghalata na hindi pa siya nakakasal ay nagdadalang tao na siya. At pagkatapos ng kapalitan na siya yung anak ay stable, ipinanganak. Sa kasagsagan, ipinanganak ang kanyang anak. At siya'y nakapag-asawa ng isang duthang karamitin at nabuhay siya in poverty. At narito po, sinasabi rito na ito na a sword shall pierce your heart. Ang isang tapa ay sasaksakin ang iyong puso o ang iyong kaluluwa. At narito na na-experience ni Mary yung ulos ng tapa na sinabi ng prophetess. Nakikita niya ngayon si Jesus ay nakapako sa krus. Merong isang may kayayang anak. Nagkaroon siya ng cancer. At tinanong siya ng kanyang doktor. Pinagsabihan siya, makabubuti sa iyo na gumawa ka na ng testamento bago ka namatay. So, dumating ang abogado at pagka-iila ng kanyang testamento. Sinabi ng kanyang testament, pinasulat niya sa abogado, pinirma niya. Ang nakasulat na ay all for mother. All for mother. Ang lahat, kung ano siya meron, ay para sa kanyang ina. Si Jesus ay walang ganon. Ang kanyang tanging taglahin na arigaria ay ang kanyang kasuotan. Ito'y pinagsugalan na ng mga sundalo. Wala rin si Jesus na namang earthly possession. Kaya sabi nga ni Jesus, birds can nest, foxes and holes, birds can nest, but the Son of Man had nowhere to lay his head. Ang mga foxes ay may lugi, ang mga ibon ay mayroong ugat. Pero siya na anak ng Diyos ay wala man lamang paglagyan ng kanyang ulo para mamahinga. Pero ang ginawa niya ay ibinigay niya kay Jesus, yung kanyang pinakamahal na alagad. Ang sabi niya kay Mary, Mary, narito ang iyong anak. Babae, narito ang iyong anak. At pagkatapos sinabi niya kay John, narito ang iyong ina. At nakakatawa, ang larawan, ang sabi dito ay buhat na ng oras na yon ay tinanggap siya si Mary na alagad sa kanyang sariling tahan. Napakaganda ang halimbawa nito na ipinakita sa atin ni Jesus. Dapat na maging mapagkakili tayo, maging mapag-alala, mapagmahal sa ating mga magulang, lalo na sa ating ina. Ipinakita ito ni Jesus sa huling mundo ng buhay niya dito sa mundo. Hindi niya nalimutan ang kanyang ina. Maaaring tanongin natin, bakit malato raw si Joseph? Ang
tradisyon ng mga Hudyo ay nagsasabi na si Joseph ay maaga na manganak. Kaya si Mary ay biyuda. Kaya si Jesus ang naging padre di pamilya. Siya ang nag-run ng parentry siya. Kaya nga tinatawag siyang alwabe ng mga taga-Nazaret. Pero ito ang narito, si Jesus. Inasikaso niya ang kanyang ina. Dito sa susunod na pag-uusap ni Jesus, naroon yun sa Matthew 27:46. Matthew 27:46. Ganito ang sabi, Mateo 27:46. At nang malapit na ang oras na ikasya, sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa mga tuwing bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung founder ng Lutheran Church, si Martin Luther, isang beses na-absent ang kanyang mga taga-sunod na nakakalungkulang siya sa isang lugar. Doon ay hindi man lang siya kumikilos. At oras na ang binibilang, wala siyang kakilos-kilos. Hindi pa nga siya kumakain. Hindi niya pansin yung tubig na inilagay sa kanyang harapan. Para bagang absorb siya. Langon-lango siya sa kanyang iniisip. At wala namang makaalam kung ano kanyang iniisip. Yung pala, binabasa ito ni Martin Luther. Sinasabi, binabasa niya nito, verse 46, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Manulusaw ang utak niya sa kaisip. Paano yun? Ang Diyos, pinabayaan ang Diyos. God, forsake God. Nakuha po natin. Dahil si Jesus ay hindi ng tao, siya'y tunay na Diyos. Ang Ama niya ay tunay na Diyos. So ito, ang Diyos, pinorsake ang Diyos. Sabi ni Martin Luther, sino makakaintindi nito? Totoo, may mga bagay na misteryoso sa atin dito sa panig na ito ng buhay. Nakakasya ito, nakaka-stagger. Pero alam natin, nangyayari lahat ito upang tayo'y iligtas ni Jesus sa katakasan. Upang ang mundo ay iligtas sa katakasan. Dito po sa 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Babasahin natin 5:21. Yung hindi nakakilala ng kasalanan. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y pagbilang ng Diyos. Inari ng Diyos Ama si Kristo na walang kasalanan na may sala. Bakit? Dahil sa atin. Dahil sa atin. Upang tayo'y maging sa kanya'y pagbilang ng Diyos. Doon sa 1 Peter 2:24. 1 Peter
24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng ako, cross ang ibig sabihin ng ako, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay makabuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigalit tayo. Dinanggit na siya rin ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng krus. Dito, maliwanag na sinasabi, si Jesus ay guiltless. Wala siyang kasalanan. Pero inarga sa kanya ang ating kasalanan. Tayo yung makasalanan, pero siya'y ginawa kasalanan dahil sa ating mga pagkakasalanan. Nang gawin niyo at mangyari yun doon sa krus. Yung punto ng kasalanan ng buong mundo, paraan, kasalukuyan, hinaharap, ngayon, ni Pastor Neil, itinarga lahat sa Kanya. Kaya ito nakasigaw si Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano ang ibig sabihin ito? Nung ikarga sa Kanya, siya na walang kasalanan, siya na banal, siya na Diyos, nung ilagay sa Kanya kasalanan ng buong sangkatauhan, nakatok na siya sa fellowship ng Trinity. Nalagot na ang kanyang ugnay sa Trinidad ng Diyos sa Ama, sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Kailanman hindi nangyari itong bagay na ito. Noon lang ito nangyari nang ilagay kay Jesus ang lahat ng kasalanan. Kaya naroon si Jesus, nandun siya sa krus, nakabigay sa gitna ng langit at ng lupa. Wala na siyang tinalikuran na siya ng kanyang ama. Wala na siyang Father's smile. Kaya sabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Nagkaroon ako ng isang ama na medyo mahigpit at hindi nanginginig, hindi nagpipigil, natapusan ako. Paluhin kami ng malalaki, pati yung mga babae. Pati kang mamalo ang tatay ko. Ibababa ko yung pantalon mo ng akin. Makapal mo ang akin. Ibababa ko yung bububuhin mo yun. Wala naman kami ng break. So, bububuhin mo yun. Ang pamalo ng tatay ko ay yung pampasan ng daga. Yan yung makapalo na balat. Pagka pinaguan, isa lang, hihirap ang bumuko na nakakinig na yun. Ibig naman, may hirap ang bumuko para napapasok. At ang nanay ko, tutululuhan, nilalagyan ng gamot, yung aming kwet na tatlo. Nilalagyan ng nanay ko, yung aming sugat sa kalat. Isang araw, siguro na tatay ko, galit ako, pinawag ako. Sabi mo sa akin, Irving, alam mo, nang paluloy kita, mas nasaktan ako. Sabi niya sa akin, alam niyo, hindi ako naniwala. Sinabi ko doon sa dalawang kapatid ko, sa pinupulan, tayo, hindi sila naniwala. Pero dumating ang araw, naniwala ako. Bakit ako naniwala? Kasi naging tatay na ako. Hindi pa lang madali na mamalo ng bata. Ikaw mismo ay nasasaktan, hindi ba? Ikaw mismo ay nasasaktan. So, ang Diyos Ama ay nasaktan. Ang anak niya ay ginawa kasalanan. Hindi siya paningin. Kaya siya
ay tumalikod. God the Father was hurt. So he turned his back. He cannot look anymore at his son dahil ang anak niyang walang kasalanan ay naroon. Ipinagaw sa kanya, inilagay sa kanya, ginawa siyang kasalanan. Hindi lang siya ginawa, hindi siya ginawa makasalanan, kundi ginawa siyang kasalanan. So sabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang kanyang ikalimang wika ay narito ulit sa John chapter 19. John 19. Babalik tayo sa Ebanghelyo ni San Juan. John 19:28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Sa Ingles, I thirst. Sa Greek, dipso. Nauuhaw. Dipso. Maraming mga maninira ng pananampalataya na nagsasabi. Lahat naman yan ay puro aral lang ni Jesus. Tandaan natin, siya ay talaga nauuhaw. 18 hours na ang lumipas. Buhat ng arrestin siya. Litisin. At ngayon nakapila sa gitna ng init ng araw nakapako sa krus. Kaya dehydrated na siya. Wala na siyang tubig sa kanyang katawan. Ang sabi ng mga nagtatago sa loob, halimbawa, kriminal ka, pinarusan ng pagkakain. Itatali ka sa gitna ng araw, ng mainit na araw. Makakaranas ka ng pinatawag sa Ingles na dehydration at pinili ako sa to. Kaya hindi na nakapako si Jesus. Nagtitiis siya ng dehydration. Terrible suffering ito. Kanina nasabi ko sa inyo, 18 hours na siya na binibisahan. Kahit isang patak na tubig, wala siya. At bukod pa doon sa pagkakapako sa krus, half-naked siya. Wala siyang damit. Kaya, nauubos at ubos na ang liquid sa kanyang katawan. Pag nangyari yun, ang tao ay nagkakaroon ng mataas na lagnat. Pagka dehydrated ng tao, ang ulo niya ay parang sasako sa sakit. Pagkatapos, yung mata niya, siguro na-experience yun, umalala kayo sa init. Ang kanyang mata, yung eyeball niya, ay parang nagliinit doon sa sakit. At bukod pa rin, ang lips niya, ang labi niya, dahil sa dehydration ay nagdadry up. At ito ay nag-i-split, namumuto. At ang dila niya ay nagsuswell. Mamamaga ang inyong ang dila. Kaya nakikita ko mga iba, nagre-react na hinahawakan nyo na yung dila o lalamunan. Masyado ba akong nag-describe ng detalya? Isa na naman. At pagka dehydrated ka, yung vocal cord mo ay inflamed na. Parang sunod na, karalitan na. Kaya, lahat ng ito ay nangyari at ipinakikita sa atin na tunay na si Jesus ay hindi lang Diyos, kundi tunay siyang tao. Talagang nagdusa siya bilang representante ng tao. Siya ang ikalawang Adan na pagkamamatay ay nagbibigay buhay. Doon sa Psalms
69, 21, 69, Psalms 69, 21, Psalms 69, 21. Makikita natin dito sinasabi, binigyan naman nila ako ng pagkain mapait at sa aking kautawan ay binigyan nila ako ng suma na mahino. So narito makikita natin nang sumisigaw si Jesus ng tinto na uumaw ako. Sila'y kumuha ng sponge, nilubog nila sa suka, ibinigay nila kay Jesus. Tinubog nila ito sa pamamagitan ng isopo. Ngayon, hindi tayo kasino pamilyar sa hyssop o isopo. Pero bayan sa riwari ko lang ng konti ang inyong ating makaisipan. Exodus chapter 12 verse 22. Exodus 12, 22. Exodus 12, 22. Ito ang instruction ni Moises doon sa mga Hudyo sa Egypt. Papalabas na sila. Palatayasin sila ng pero. Bihag sila doon, maligid sila doon, no less than 300 years. At kayo kumuha ng isang bigles na hisopo at inyong babasahin sa dugo na nasa kalangkanan ng dugo ng kordero. At inyong papahira ng dugo na nasa kalangkanan ang taas ng pito at ang dalawang haligi ng pito. At sino man sa inyo huwag lalabas sa pito ng kanyang bahay hanggang sa pinag-umagahan. Nandito, makikita natin na itong kesoto ay pinabanggit. Tingnan natin ulit ang John chapter 19. John 19. John 19. Meron doon isang sisidlan puno ng suka. Kaya naglagay sila ng espongang basa ng suka sa isang kupot na isopo at kanilang ibinigay sa kanya. Dito makikita natin na yung sponge, sinasabi ni John, tinuho no isopo. Ibinigay kay Jesus. Ito ay paalala sa mga Hudyo. Dinipintahan sila ni John na nangyari maraming siglo na ang nakakaraan nung sila'y lumayag sa Egypt. Yung dugo ng kordero ay isinawsang nila ron na sponge na mayroong isopo at pinignas nila sa kanilang pinto. Kaya narito siya, umapila siya sa kanyang sulat. Yung nagpalaya sa inyo na kordero, dugo ng kordero doon sa Egypt. Narito na ngayon ang tunay na kordero, ang anak ng Diyos. Kaya huli-hulayin natin ito. Lahat ng kaparahanan ginagawa para mahudyo ang mga tao ay maniwala kay Jesus. Hindi po ako sa mga salita niya. Pinamatinggan natin sa aming pula sa kapalit natin, tawagin natin.
Praise the Lord. God bless you, Brother Grayson, sa panagawin mo. Amazing grace. At ngayon po sa ika-anim na wika at ikapito, yung ika-anim, naganap na at ang ikapito, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aming spirito. Narito muli po ang aming testimony. Bubuksan ulit natin ang ating Bible sa John 19. John 19. Dito sa verse 30. Nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyo-ayo ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Finished. It is finished, sabi ni Jesus. Sa Greek, tetelestai. Finished. Ito ay hiyak na karayan. Ito ay sigaw ng pagtatagumpay. Hindi ito sigaw ng pagkabigo. Ito ay sigaw ng tagumpay. Ito ay shout of joy. Kasi ang victory, ang tagumpay, ay nakamit ni Jesus. Kaya sabi, it is finished, it is done, it is fulfilled. Walang naiwan na hindi naganap. Kahit siya'y broken, wala doon sa krus. Sumigaw siya. It is finished. At alam natin kung ano nangyari yung curtain doon sa templo na nag-aake na doon sa loob walang nakakapasok hindi once a year lamang yung high priest. At pagka yung high priest pumasok doon para magtalay ng kanyang offering para sa mga tao, meron siyang bell, kukuli-kulili. Ang mga nasa kongregasyon ay tuwa-tuwa, narinig yung bell yun. Pero oras na uminto yun, alam nila hindi tinanggap ng Diyos yung sakripisyo ng kanilang priest, patay doon priest. Kaya may tali siya, hihilahin siya. Hindi ka pwedeng pumasok doon, naging disgrasya na yun. Pero ngayon, sabi ni Jesus, it is finished. Lahat tayo makakalapit sa Diyos. Hindi natin kailangan ng tagapamagitan ng sino ang priest. Ang priest natin ay si Jesus Christ. Kaya ito'y sigaw ng tagumpay. Ang sabi nito, iniyo-ayo ang kanyang ulo. Sa Ingles ay he bowed his head. Iniyo-ayo ang kanyang ulo. Ang expression na yan ay ang ibig sabihin ay ilabaga yung ulo niya ay kanyang iniligay sa isang una, sa isang hilo. Kaya alam ni Jesus, tapos na ang labanan. Nakuha na niya ang tagumpay. Contented siya. Kompleto na. Siya ay at peace. Tapos na ang lahat. Hallelujah. Kaya hindi tayo naliligtas sa ating mga mabubuting gawa. Naliligtas tayo dahil sa kanyang ginawa. Pero pagka pinanggap natin siya, nagiging mga manggagawa tayo ng mabubuting gawa.
Pagkatapos nun, dito sa Luke, chapter 27. Luke, not 20. Luke 23, please. Luke 23, 46. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ay pinagtatagpilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng sitwasyon ang nangyari, ay biniwalhati niya ang Diyos na nagsasabi, tunay na ito ay isang taong magwig. At ang lahat ng mga karamihan na nakatipon sa panonood nito, pagkakita nila sa mga bagay na nangyari, ay nagsikuin dinadaluan ang kanilang mga dibdib. Sabi ni Jesus, Ama, Father, into thy hands I commend my spirit. Paano si Jesus namatay? Namatay siya with prayer on his lips. Namatay siya na nag-uusap, nagsasalita, nagsasabi ng panalangin. Dito sa Psalms 31, yun ang ginoo ni Jesus. Psalms 31:5. 31:5. Ganito sabi. Sa iyong kamay ay inihakabilin ko ang aking diwa. Sa iyong kamay, inihakabilin ko ang aking diwa. Ito ay prophetic word. Ang salitang ito, ang prayer nito, ay tinuturo ng lahat ng mga Hudyong ina sa kanilang mga anak. Hindi pwedeng lumaki ang batang Hudyo na hindi niya nasa ulo ang panalangin na ito. Katulad ito ang panalangin na tinuturo sa atin ng mga Sunday school teacher natin sa wikang Ingles. Pagkagabi ang pinita ko, sinang at sa tatsa ko, awag-awag niya yung naging baby si William. Sasabihin niya kay William, William, pray. Now, I lay me down to sleep. I pray thee, Lord, my soul to give. Hindi ko mag-iwan sa inyong anak. Malaki na, hindi pa ko makaanak, ganun pa rin mag-pray. At binago namin. Pero yun ang Jewish prayer. Pagka lumabot na, lumulubog na ang araw, at yung threatening darkness, lumalaki na ang dilim, kinukuha ng mga Hudyo ang kanilang anak, at pinipray nila itong Psalms 31:5. So, itong prayer na ito ay pinagagawa ni Jesus. Nilagay niya ng Father, I commend my spirit. Ngayon, ang iba na nakamadyaw sabi, bakit si Jesus nilagay niya ang salita ng Diyos? Tapos, ayaw na tayo magdagdag o magbawas. Simple lang sagot. Hindi ka naman si Jesus. Kaya nasa kanya yun.
Pero ito si Jesus, pinagdagdag niya yung prayer, inimbisan niya, Father. At dahil sa pagkamatay ni Jesus, hindi na ang diablo ang ama natin. Yun ay nung nasa kasalanan tayo. Ngayon, na may Kristo na tayo, nalugasan tayo sa kasalanan, ang Diyos ay natatawag natin, Father. Sa Romans chapter 8, sinasabi, Abba, Father, my Father. At makikita natin ang naging epekto ng prayer ni Jesus. Yung centurion ay napasakita siya, nakapagpatotoo, sabi niya, totoo na itong ipinako sa krus ay taong wala siyang kasalanan. At pagkatapos, yung mga iba na nagsiwe, dinadagupan nila ang kanilang bibig sa mga nakita nila. Namove sila nung makita nila mamatay si Jesus. Yung hindi magawa ng buhay ni Jesus, ginawa ng kanyang kamatayan. Na-break yung napakatigas na puso ng Roman centurion. Na-break ang matitigas na puso ng mga taong nanonood doon. Kaya makikita natin na narito yung sabi ni Jesus, sabi niya, if I be lifted up from here, I will draw all men to me. Ako, pagka inas na ako sa mundo, aakinin ko ang lahat ng tao. Kaya ito si Jesus, parang magnet. Ang krus niya ay parang magnet. Nagsisimula ng pagtrabaho. Hinihila ang tao patungo sa Kanya. Ngayong hapon ito, nawa, mahila tayo ng lalong malapit kay Jesus. Tayo ay malapit. O Diyos, kung meron kaming kasama dito, na namalaya niya, hindi siya magpapalayo sa mga. Tulungan mo siya na magneto siya ng Panginoon Jesus, pabalik sa kanya, palapit sa kanya. Ang nangyari ngayon, nakabit pala ang pagkakit sa Diyos. Ang naman ang inulog nito, pangaling at sakripisyo sa akin. Kung kaya na ito, bahala. Sasabihin niyo, Pastor, may nakapanayan ko, medyo nakapalayo ako sa Diyos. Pastor, hindi ko gusto na nangyayari ko. Gusto ko maging malapit ako sa Panginoon. Please, Pastor, manalangin ko. Kung mayroon gano'n, pagdash ng may katapos-gabahan nito, pagpag-pray ko. Pero kung ba, pagpag-bless you, yang pertama, salamat sa Diyos ng kanyang mga Diyos. Nakikita mo po yung isang kapigin mo siya palapit sa iyo. Higupin siya ng iyong pag-ibig patungo sa iyo. Lord, alihan mo siya sa iyo ng iyong pag-ibig. Hindi na siya mapalayo uli, kundi pakulo. Sa sandali, once and for all, siya maging sa iyo. At salamat ang Diyos sa kanila. Nangyayari na malapit. Amen sila sa iyo. Salamat. Ano ba ang gawin ko kami? Para yung mga
Senate